Isang awit ang tumunog sa hangin kahit kailanman ay hindi humihinto. Sa unang liwanag ng araw sa bayan ng San Pablo, Laguna, narinig ni Aling Luz Viminda ang bulong ng radyo, ang mahinang pag-click ng on switch, ang mahinang humihingal na static bago sumabog sa katahimikan ang isang pamilyar na himig. Sa loob ng kahoy at bamboo na bahay niya, kung saan ang mga alon ng lowa ay parang sinasambit na pag-asa, nasaksihan niya muli ang una nilang tanong. Bakit patuloy itong tunog? Bakit hindi naubos ang isang kanta? Sa mata niyang puno ng pait at pag-asa, nakaupo siya sa lumang silya sa tabi ng bintana. Ang salamin ay bahagyang misty, dulot ng halumigmig at huling ulan ng gabi. Sa labas, ang mga kalapati nagsisimulang bumalik sa pugad nila. Ang mga dahon ng nara at mango ay nanginginig sa hangin. Ang radyo, malinaw na matagal nang hindi napapaaling, ngayon ay muling nagsimula ng kanta. Siya, ang tunog niya. Sabay sa unang talutod, isang alaala ang bumalik. Si Andres, ang binata na may malahawakan sa gitara, na ang tingin ay naging pangako. At si Luz Viminda, ang dalagang may ngiti na puno ng pangarap. Nasa pista sila noon sa bayan ng Tayabas, Quezon, bata pa, puno ng buhay, may halakhakan, ang hangin may lasa ng bibingka at ng maayang pag-ulan. Ang himig na iyon ang tumugtog sa gitara ni Andres. Ang mesa ng tinapay ay nauwi sa pagtinginan nila. Para sa iyo, bulong niya habang pinisil ang braso niya, at iyon ang simula. Ngunit ngayon, sa gabi ng kanyang paglisan, ang radyo ang nagdala sa kanya pabalik. Tila tinawag ng alon ng lowa ang pangalan niya, Luz Viminda, ngunit walang tugon, walang kumanta, walang humarap. Hindi niya maalis sa isip ang isang tanong na maingay sa katahimikan. Bakit hindi niya hinanap ang radyo kailanman? Bakit hindi niya inilagay ito sa sulok o itinapon? Kung ang kanta ay simpleng alaala lamang. At sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng pagsisisi. Ang katawan niya, maputla na, nagdadala ng bakas na maraming tag-ulan at maraming lungkot. Ngunit ang puso niya patuloy na tumitlili sa tunog ng gitara na hindi na marinig sa tunay na mundo, ngunit malinaw sa panaginip. Habang tumataas ang araw, dumadaloy ang liwanag sa loob ng bahay, naglalaro sa mga lumang larawan nina Andres at niya, mga sumusulat ng liham sa tabi ng samalamig ng bahaghari pagkatapos ng ulan. Ngunit ang mga larawan ngayon ay may bakas ng dilim. Ang mga ngiti na sa isang iglap ay naging tanong. Tanong tungkol sa pag-asa, tanong tungkol sa pagpaalam, anong tungkol sa kung ano na ang nangyari. Dumaan ang oras, taon, dekada, at paulit-ulit, ang radyo ang naggising ng isang himig na hindi niya matanggap, hindi niya talaga lubos na naunawaan, ngunit naramdaman. Katulad ng isang bulong sa gitna ng gabi, narito pa rin ako. At sa bawat pagkakataon na iyon, ang kanyang puso ay tumitibok ng masyado para isigaw. Ngunit lumipas ang mga araw na may mukha ng kasiyahan at mukha ng pagdurusa. Sa kasiyahan, dahil sa unang halakhak nila sa ilalim ng puno ng nara, sa pagdurusa, dahil sa paglipas ng bagong araw na walang tugon. Ngunit narito siyang gayon, nakaupo muli, ang radyo sa kanyang harapan, ang tunog na muling sumisiklab. At habang ang himig ay nag-evolve, parang alon, mukhang sinasabi sa kanya, hindi ka nagkakamali, ako ay narito. At habang nakikita niya ang sarili sa salamin, ang mga kulubot sa pisngi, ang mga guhit sa noo, ang alon ng buhok na puti na naglalaro sa hangin, nais niyang tanungin ang sarili. Ano ang kahulugan nito? Bakit siya nagpigil sa pagtugtog? Bakit hindi niya pinatay ang radyo at tinanggap ang katahimikan? Ngunit hindi pa iyon ang simula ng buong kwento. May isang sumpang lihim na inaantay na mabunyag. May isang pangako sa pagitan nila ni Andres na hindi pa natutupad. At may isang tanong na hindi pa niya naipadala sa hangin. Ano talaga ang naiwang kanta para sa kanya at para sa iyo? Aling Luz Viminda ay tumayo, himinga ng malalim at hinawakan ang switch ng radyo. At ang kahong bintana sa likod niya ay bahagyang bumuka dahil sa hangin, dala ang halimuyak ng dagat at ng mga bulaklak ng sampagita na namumulaklak sa umaga. Doon, sa pagitan ng tunog at katahimikan, naroroon ang isang pangako, na ang isang kanta ay maaaring maging tulay sa pagitan ng kung ano ang nabago
at kung ano ang hindi. Pero wala pa tayong buong larawan. Sa susunod na eksena, sisilipin natin si Andres, kung saan siya ngayon, at bakit sa kabila ng pulbos ng panahon ay may isang himig na tumitigil sa paglipas. Ngunit bago iyon, nais kong itanong sa iyo, anong kanta ang iyong pinakamaraming beses narinig na bumabalik sa alaala mo, at bakit? I-type mo sa mga komento sa ibaba, para ako ay makabasa ng iyong kwento. Minsan, sapat na ang isang himig para bumalik ang isang buong buhay. Habang pinakikinggan ni Aling Luz Viminda ang radyo na patuloy na humuhuni, unti-unting nagbubukas ang mga pinto ng nakaraan. Arang usok ng insenso, dahan-dahang bumabalot sa paligid ang alaala. Mainit, mabango, at hindi mo alam kung saan nagtatapos. Noong araw na iyon, 49 na taon na ang nakalipas. Ang araw sa Tayabas ay tila gintong kumot sa mga kalsada. Ang mga banderitas ay naglalambitin. Ang mga bata ay nagtatakbuhan. Ang mga matatanday nagkukuwentuhan sa ilalim ng punong mangga. Ang hangin ay may halimuyak na mais na inihaw at ng bagong lutong bibingka. Sa entablado, may isang binatang nakaupo sa bangkito. Ang mga daliri niya ay marahang gumagalaw sa mga kuwerdes ng lumang gitara. Si Andres iyan, anak ni Mang Pilo, bulong na isa. Tahimik pero may kakaibang lambing sa boses. Tahimik din si Luz Viminda noon, dalagang mahiyain, nakaputing damit na may aso na laso sa lig. Hindi niya kilala ang binata, ngunit sa unang nota ng kanta, parang may kilalang tinig na bumaiti sa puso niya. Ikaw ang bituing hindi ko maabot. Ang mga salitang iyon ay parang hangin na humaplos sa kanyang mukha. Ang bawat tugtog ay may dalang lihim na pangungusap na tanging siya lang ang nakaririnig. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi iyon simpleng tingin. Parang nagtagpo ang dalawang panahong matagal nang naghanapan. Mula noon, bawat gabi, sinadya ni Luz Viminda ang plaza, palihim, tahimik, para muling marinig ang awit. Si Andres laging naroon. Sa pagitan ng bawat tugtog, ang mga mata nila ay nagsusulatan ng mga lihim na walang salita. Minsan, pagkatapos ng kanta, ibinaba ni Andres ang gitara at lumapit. Anong pangalan mo? Luz Viminda. Maganda. Arak ang pangalan ng bansa. Ngumiti siya, ngunit agad ding ibinaling ang tingin. Nahihiya. At doon nagsimula ang bawat gabi nilang puno ng musika, amoy ng kap, at mga kuwentong walang hanggan. Ngunit sa bawat simula, may anino ng pagtatapos. May mga umuugong na tsismis sa baryo na si Andres ay aalis, tutungo sa Maynila upang makipagsapalaran bilang musikero. Hindi niya masabi sa dalaga, ngunit nararamdaman ito ni Luz Viminda. Sa bawat pagtugtog, naroon ang lungkot sa pagitan ng mga nota. Isang gabi bago ang pista ng San Isidro, dinala ni Andres si Luz Viminda sa tabing dagat. Ang buwan ay bilog, at ang dagat ay parang salamin ng langit. Tahimik silang naglakad sa buhangin, hanggang sa tumigil siya at inabot ang kamay ng dalada. Hindi ko alam kung babalik pa ako, wika niya, pero kung sakaling maligaw ako sa gulo ng Maynila, tandaan mo ito. Kinuha niya ang gitara, tumugtog ng isang kanta, ang perehong himig na, makalipas ang kalahating siglo, ay naririnig pa rin sa radyo. Para sa iyo ito, sabi niya. Hanggat may tumutugtog ng kantang ito, hindi ako mawawala. Inanood niya ang alon na dumampi sa mga paa nila, ang liwanag ng buwan na naglaro sa mga mata ni Andres. Sa bawat tunog ng kuwerdes, parang may bakas ng luha. Nang matapos ang kanta, nagtagal silang nakatayo, walang salita, tanging dagat at hangin ang nag-uusap. Kinabukasan, sa unang liwanag ng araw, wala na si Andres. Ang bangkito sa plaza ay bakante. Ang gitara ay wala. Sa peder ng simbahan, may nakapaskil na pangalan ng mga umaalis papuntang Maynila at kabilang doon ang kanya. Lumipas ang mga araw, ngunit sa bawat gabi ay naririnig pa rin ni Luz Viminda sa isip ang kanyang tinig, ang bawat nota ng gitara, ang bawat pangakong nakasulat sa hangin. Naging ritual na niya ang buksan ang radyo tuwing alas 6 ng gabi, umaasa maririnig muli ang awit. At minsan, tila nagkakatutuo, parang mula sa malayo, may tinig na umaawit sa perehong tono. Ang mga taon ay umikot gaya ng orasan ng simbahan. Ang plaza ay nagbago.
Ang mga batay tumanda, at ang mga kantang dati iniyakan ay nakalimutan ng karamihan. Ngunit hindi ng puso ni Luz Viminda. Sa tuwing maririnig niya ang gitara sa radyo, kahit saglit lang, bumabalik ang mga gabi sa Tayabas, ang hangin ng dagat, ang ngiti ni Andres. At habang patuloy siyang nakikinig, may mga tanong na hindi pa rin nawawala. Kung nakabalik ba si Andres? Kung natupad ba ang pangakong iyon? O kung ang kantang iyon ay sadyang isinulat para sa kanya at para sa lahat ng babaeng naghintay ng walang kasiguruhan? Habang nakatitig siya sa labas ng bintana, may dumaan na batang may dalang lumang gitara, kumakanta ng perehong himig. Napangiti siya, ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, may kakaibang kabog sa dibdib, isang kabog na parang senyales na may paparating. At doon, sa pagitan ng dalawang himig, ang deti at ang kasalukuyan, may maririnig kang munting ingay mula sa radyo, isang bagong tinig, halos pamilyar. Arang tinatawag siya, at doon nagsisimula ang pagbabago ng lahat. Minsan, sa dulo ng gabi, nang tahimik na ang mga alituntunin ng baryo at ang mga ilaw ay nagmametiyag na lamang, dinala ni Andres si Luz Viminda sa tabing dagat. Hindi ito espesyal na lugar, isang maliit na baybayin sa bayan ng Lian, Batangas, kung saan ang buhangin ay malamig pa mula sa anino ng gabi at ang hangin ay may halimuyak ng alat at ng mga pinilit na pangarap. Ngunit para sa kanila, nagmistulang entablado ang buong mundo. Ang buwan ay manipis at pilak, tarang piraso ng lumang kwintas na nawawala sa isang kahon. Halos hindi magmadali ang mga alon. Sumusunod lamang sa isang ritmong tila kilala nila mula pa sa simula ng panahon. Umupo sila sa isang lumang troso na nahulog sa baybay at sa ilalim ng malamlam na ilaw. Nagbahagi ng mga kwentong simpleng at totoo, ulam na sinubukan, ang ngarap na natigil dahil sa takot, at ang takdang aral sa gabi bago umalis. Ngunit hindi lang mga pangarap ang nasa hangin. Nang humarap si Andres, tumingin siya sa mata ni Luz Viminda na parang may daladalang malalim na lihim. Inilabas niya ang kanyang gitara, ang balat nito medyo gasgas, mga chordas na may bakas ng pulso. Pinindot niya ang unang nota at sa tunog na iyon, parang nabigyan ng hugis ang katahimikan. Alam mo, simula ni Andres, boses na malambing ngunit seryoso, may mga bagay na hindi kailangan ng salita. Ang kanta ko ay isang pangako. Kung mawawala ako, hayaan mong ang himig ang magdala ng mga sagot. Napatingin si Luz Viminda. Anong sagot ang hinahanap ng kanta? Andres. Ngumiti siya at may konting kirot sa mga labi. Ang sagot ng puso. Ang sagot kung ako ba'y naalala o hindi. Kung tatalikuran ako na tadhana o haharapin. Tumahimik sila at pinakinggan lang ang dagat. Sa liwanag ng buwan, tumilawk ang isang meya sa malayo. Si Andres ay nagpatuloy. Ang mga daliri niya kumakapit sa gitara na parang hawak ang isang liham. Inawit niya muli ang pamilyar na tugtugin, ang kantang umiral sa radyo ngayon na pinapayakap ng panahon. Ngunit ngayon, may dagdag na tono ng pangako, na mukhang hugis ng panalangin. Kung minsan, natatakot akong pagkatapos ng gitara, wala na matitira, wika niya sa malambing na tinig. Kaya kung mawawala ako nang hindi mo alam, basta alalahanin mo ang huling nota na inalay ko. Doon mo mahahanap kung totoo ang sinasabi ko. Tumigil ang hangin na parang may humingaring. Hindi agad nagsalita si Luz Viminda. Ang puso niya ay nagtatagumpay ng isang tanong at isang sagot sa loob lamang ng isang sandali. Sa huli, sumagot siya, pangako mo ba na ang kantang iyon ay laging babalik sa iyo, kahit kailan? Kumatok si Andres sa baba ng gitara. Hindi lang babalik, ito ang magiging alaala ko. Habang may nagtutugtog nito, andito pa rin ako sa isang paraan. Nang umakyat sila pabalik sa plaza, may naiwan si Andres sa kanya. Isang maliit na papel na may mga linyang hindi perpekto ang sulat, isang piraso ng tula, at isang pangakong hindi lantad sa tao. Inilagay niya ito sa loob ng palda ni Luz Viminda, malapit sa puso. Ang pag-alis ni Andres ay nagdulot ng katahimikan na hindi agad nagwala. Nagpasya siyang tularan ang sinasabi ng binata, buksan ang radyo tuwing gabi, makinig sa nota at tumigil sa pag. Ngunit ang bawat gabi ay nagdala ng bago at mas matitinding tanong. Kung totoong uwi si Andres,
Bakit may mga balitang siya ay nasa Maynila na, nagtatrabaho sa malalaking bahay at minsang di na mapakilala ang kanyang sarili? Bakit may tunggalian na pagitan ng pangako at ng realidad? Doon nagsimula ang maliit na paghahayag. Isang matandang kasambahay mula sa Maynila ang dumaan sa Tayabas upang magtanong tungkol sa isang musikero na nawala. At may daladalang kwento ng isang tao na tumugtog sa mga bar ng Maynila, naglalaro ng gitara ngunit tila may lungkot na hindi mawawala. Sinasabi nila na ang kanyang tinig ay nabago, higit na pino, puno ng lungkot, at may isang kwento na bumubuo ng tanong. May nakita raw na liham na hindi naipadala, na may mga linyang nagsasabing may sakit siya Ang mga tala na iyon ay munting piraso ng puzzle lamang, mga pirasong naglalaman ng kakaibang katotohanan at hindi nabasang mga salita. Para kay Luz Viminda, ang mga ito ay sapat na dahilan upang magtanong, ngunit hindi sapat upang magbigay luto ng katapusan. Nais niyang sundin ang bawat bakas, ngunit alam niya rin na ang mundo ay puno ng dahilan kung bakit nag-iiba ang tao sa paglipas ng panahon. Habang tinatalakay niya ang mga tala sa ilalim ng ilaw ng gisera sa kanilang kusina, isang lumang kaibigan ang pumasok, si Mang Pilo, ama ni Andres. May meta na puno ng pagod ngunit may ilaw ng hiwaga. Dala niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng lumang tape at ilang larawan. Nang buksan ni Luz Viminda ang tape, may napakinggan siyang isang mahinang boses, hindi malinaw, ngunit may pahiwatig ng isang mensahe na inilaan para sa kanya. Ang tinig ay tila nagmumula sa malayong lugar, at ang tinig ay may. Ngunit bago pa mabunyag ang buong laman nito, may isang bagay na bumangon. Ang radyo sa sala ay biglang tumigil, at sa labas, ang kulog ay dumampi. May kakaibang pag-igting sa hangin na parang may paparating na bagyo, hindi lamang ng panahon, kundi ng mga pangyayari. Ang gabi ay nag-iwan ng tanong na parang isang mitsa na naghihintay sumiklab. At sa sandaling iyon, lumiliko ang aming pansin sa isang tanong na sumisingit. Ano ang nasa loob ng kahon na dinadala ni Mang Pilo? At paano ito makakaapekto sa pangakong iniwan ni Andres? Ang Maynila ay may dalawang mukha, kumikislap at malilim. Pagpasok ni Aling Luz Viminda, ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga mata ng hindi kilalang tao. Ang hangin ay halo ng kap, sigarilyo at alikabok. Sa gitna ng lahat ng ingay, ramdam niya ang katahimikan na mas mabigat kaysa deity, ang pagkawala ng tinig na minsang tumunog sa puso niya. Dala ang maliit na kahon mula kay Mang Pilo. Naglakbay siya mula Tayabas patungong Malate, dumaan sa Quiapo at Sampaloc. Sa loob ng kahon, isang tape, ilang litreto na may dilim sa gilid, at piraso ng pepel na may tinta. Sabi ng iba, may mensahe raw si Andres sa tape. Sabi naman ng ilan, alaala lang iyon na sinubukang buhayin. Nakita niya ang bahay kung saan huling tumugtog si Andres. Ang dingding ay puno ng plaka, ang gitara ay may gasgas, tulad ng sa Tayabas, pero sa harap niya, ibang tao ang nakatayo. Si Andres ay may bagong linya sa mukha, may singsing sa daliri, at tila may distansya sa mata. Nang sabihin niya ang pangalan niya, hindi niya narinig ang pagkilala. Nagsimula ang paghahanap. Nag-ikot siya sa mga bar at tambayan ng mga musikero. May nagsabing nakita silang umiyak si Andres sa entresidaryo. May nagsabing nakita ang punit na pepel sa ilalim ng mesa. May nagsabing may liham na hindi naipadala. Ang mga piraso ay kakaunti, pero sapat para mag-alsa ang damdamin niya, kalungkutan, pagnanais at galit. Isang gabi sa Tondo, isang musikero ang tumugtog ng pamilyar na tugtugin. Nang ipinakita ni Luz Viminda ang litreto ni Andres, tumigil ang lalaki at nagsabi ng mabigat, may sakit siya. Minsan hindi na siya makilala. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na ulan, dumagsa at nag-iwan ng bakas. Ano ang sakit na kumukuha ng alaala at pagkakakilanlan? Bumalik siya kay Mang Pilo. Binuksan nila ang tape. Ang tinig na sumulpot ay mahinang nagsabi, kung naririnig mo ito, at biglang naputo. Arang pintong bahagyang binuksan, hindi tuluyang inilantad ang laman. Sa mga larawan, may marka ng petsa at maliit na sulat na, para kay L. Ngunit isang bahagi ay punit, tila may sinubukang itaboy ang isang buong pangungusap. Naglakad siya sa gabi, hawak ang tape at ang punit na pepel. Sa isang tindahan ng antigong gamit,
may tumutugtog na bersyon ng kanta, hindi eksaktong orihinal, ngunit may kaparehong timbre. Ang tunog ay parang anino, alin ang tunay, alin ang alaala. Ang radyo, na noon ay tahimik na kahon, ngayon ay posible ng maging tulay. Dumating si Teresa mula Maynila na nagdala ng bag ng mga gamit ni Andres. Sa loob ng isang kwaderno, may linyang nagsimula, kung mawawala ako, alalahanin mo, at naputol. May bakas ng sunog sa gilid ng papel at isang maliit na babala. Huwag buksan kung hindi pa handa. Bakas ng pagtatangka na itago ang isang katotohanan. Sa gabi, ang galit at pag-asa ay nagsasayaw sa dibdib ni Luz Viminda. Galit dahil parang tinangkang burahin ang pangalan niya. Pag-asa dahil may tap na hindi pa napapakinggan ng buo. Ang dalawang imehe na kumikislap sa kanyang isip, ang gitara sa plaza ng Tayabas at ang radyo sa maliit na tindahan, ang dalawang bagay na maaaring magdugtong ng nakaraan at kasalukuyan. May mga tsismis, nakita raw siyang naglalakad sa ilalim ng tule o nasa ospital na tila naliligaw. Ang bawat kuwento ay may iba-ibang timbre at may posibleng butil ng katotohanan. Sa isang litreto, may marka ng tinta at isang nakasulat na salita, para kahit na hindi natapos. Ang bakas na iyon ang naging apoy ng kanyang paghahanap. Sinubukan niyang paandarin ang lumang player, ngunit napansin niyang may problema ang makina. Ang sinta ay kumikilos ngunit hindi bumubuo ng malinaw na tunog. Biglang naputol ang ilaw sa tindahan at ang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa ay kumislap. Arabang nagpahiwatig. Hindi pa panahon. Ang pagkakataon ay tila sinusubok ang kanyang tiyada. Habang nakaupo sa bangketa, pinakinggan niya ang malayong himig mula sa radyo ng isang tindahan. May anunsyo ng programang maglalaro ng lumang recordings. May araw at oras na nakalimbag sa maliit na flare. Isang posibilidad. Ang isang kulay ng sagot ay maaaring ibahagi sa air. Ngunit ang radyo rin ay maaaring maghatid ng bagong tanong. Ang puso ni Luz Viminda ay puno ng tanong na walang katapusan. Kung bukas ang tape at didilit ang liham, anong pagbabago ang mangyayari? Magiging kalinawan ba ito o bagong sugat? Ang desisyon na mag-play ay hindi lamang pagdinig ng tunog. Ito ay pagharap sa lahat ng katotohanan na maaaring magpabago sa kanyang buhay. Nanggigigil ang mga kamay niya habang hinahaplos ang kahon. Ang palad niya ay nagiging mainit, amoy ng sampagita mula sa lumang piraso ng damit. Sa bawat paghinga, naalala niya ang pagtatapat ni Andres sa tabing dagat, ang akong hindi mawawala basta may himig. Ngayon, ang pangakong iyon ay nakabalot sa tap at papel. Ang pagbubukas ng mga iyon ay pagsubok sa kanyang tapang. Sa maliit na radyo sa tindahan, isang tinig ang sumogi. Hindi eksakto si Andres, ngunit may tono na mistulang sumasalamin sa kanya. Ang tunog ay parang piraso ng salamin sa liwanag, at ang tanong ay nananatili. Kapag tumunog muli ang himig sa air, makikilala ba niya ang tinig ng pag-asa o ang tinig ng katotohanan? Sa umaga na tila may bagong hugis, may balitang dumating sa radyo na parang pumatak na piraso ng araw. Isang recording ang itatanghal sa estasyon ng Maynila at ang pangalang Andres ay binanggit ng may pagdududa at may pag-asa. Ang mga salitang iyon ay dumampi sa dibdib ni Aling Luz Viminda na parang malamig na hangin, may oras, may lugar, at may tinig na muling mabubuhay sa air. Inabot niya ang lumang radyo na may daliring puno ng bakas ng panahon. Nang ilingon niya ang knob, nagasikaso ang static at pagkaraan ng ilang ikot, umuspong ang tinig na alam niya mula pa sa una. May bagong timbre, mas nakatalam at may bakas ng lungkot, ngunit sa bawat nota ay bumalik ang Tayabas, ang gabi sa baybayin, ang mga kamay ni Andres sa gitara. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim, para may pirasong deti nang nawala na muling tumugtog. Nag-anunsyo ang estasyon ng isang segment tungkol sa buhay ng musikero, isang maliit na bar sa Malate, isang doktor na tumanggap ng pasyente, at isang espesyal na oras kung kailan ilalabas ang bahagi ng recording. Ang utok ni Luz Viminda, sana'y maghintay at magsakripisyo, ay biglang nakakita ng pattern sa mga saglit na iyon. Anong doktor? Anong klinika? Ano ang koneksyon sa tala na may babalang huwag buksan kung hindi handa? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa loob ng kanyang isipan na parang kidlat.
mabilis, maliwanag at nag-iiwan ng bakas. Hindi nagtagal ay naglakbay siya patungong Maynila. Ang Quiapo ay nasa ilalim ng iba-ibang ilaw at tunog. Ang amoy ng kap at usok ay nakadikit sa himpapawid. Sa isang maliit na klinika, sinalubong siya ng doktor na may matang may pagod at boses na mabigat. Nang banggitin niya ang pangalan ni Andres at ang petsa ng huling pagbisita, tumitigil sandali ang doktor at ang mga alaala ay lumitaw sa mga mata nito. May pain, may pag-aalala, may talakami, sabi nito. Isang lalaking dinala rito na may unti-unting pagkawala ng alaala. May tep siya at may liham na may babala. Ang mga salitang iyon ay dumampi sa puso ni Luz Viminda tulad na malamig na ulan. May tep ba talada? May sulat na binabalot para sa oras na malilimutan. Sa opisina ng doktor, nakita niya ang lumang tep na may gilid na bahagyang nasunog at mga larawan na may nakasulat na para kay El. Ngunit may punit sa isang sulat, tila may sinubukang itago ang isang linya ng kuwento. Bakit may pagtatangka na magputol ng isang alaala? Ano ang dapat itago? Inakinggan niya ang ilang bahagi ng recording sa radyo ng isang kaibigan. Isang EJ ang nakuwento ng takot at pagtataksil at may pagbanggit na may mga taong hindi nais na malantad ang katotohanan ng awit. Ang mga salita ng EJ ay nagdulot ng mas matinding kuryosidad. Kung ang kanta ay hindi lamang mga nota, kundi susi rin sa isang lihim. Anong bagyo ang maaaring sumabog kapag ito ay ipinahayag? Mula sa mga mensahe ni Mang Pilo, sumulpot ang isang maliit na kahon na may tapped envelope, isang babala at isang pagtatakda. Para sa mga oras na hindi na niya matandaan. Ang linya ay parang pako sa puso ni Luz Viminda. Para sa mga oras na hindi matandaan. Ano ang ibig sabihin nito? May bahagi ba ng buhay ni Andres na sinadya niyang itago mula sa iba o mula sa kanyang sariling alaala? Sa gabi, habang humuhulog ang ulan at ang mga ilaw ng kalye ay kumikislap sa mga basang kalsada, nakita niya ang isang batang may gitara na umaawit ng pamilyar na himig. Para sa marami, iyon ay simpleng tugtugin lamang. Para kay Luz Viminda, ito ay ekho ng nakaraan, isang paalala na ang musika ay maaaring maging tulay. Sa loob ng kanyang kwarto, pinakinggan niya ang isang piraso ng tape. May paghinga bago ang linya, may isang malabong pagbikas ng pangalan, at may pagputol na parang sinubukang itago ang isang salita. Ano ang nilalaman ng bahagi na iyon? Ano ang linyang hindi dapat marinig ng lahat? Sumapit ang tawag mula sa isang babae na nagngangalang Teresa na nagpakitang may dala pang tala. Sa kabilang dulo ng linya, may pag-atubili ang boses. Hindi lahat ng dapat ilabas ay dapat malaman. Ang pangungusap ay tulad ng isang susi na umikot sa kandado. Mas malalim ang pagmamadali ni Luz Viminda na buksan ang lahat. Ngunit bago pa man niya ganap na gawing iyon, dumating ang paanyaya mula sa estasyon. Isang live program kung saan isasabog ang bahagi ng recording. Isang pagkakataon, regalo at sumpa sa perehong oras. Habang pinapakinggan niya ang dulo ng anunsyo, narinig niya ang tunog ng telepono, isang numero na hindi niya kilala. Isang boses ang nagsabi ng mahinahon, "Kung unahin mo ang kanta, ihahanda namin ang huling bahagi." May katahimikan pagkatapos ng boses, isang katahimikang puno ng posibilidad at panganib. Sa kanyang dibdib, ang pinaghalo ng pag-asa at takot ay nagumpisang maghulma ng desisyon. Ilalabas ba niya ang tape at hahayaan ang musika na magbukas ng lahat? O itatago ba niya ito at mananatiling sa mundo ng mga tanong? Sa pagitan ng dalawa, naglalakad ang kanyang puso at ang radyo na muling tumunog ay tila nag-iwan ng munting pahiwatig sa hangin. May mga liham na hindi ipinadala. Mga gabi na binalot ng mga salita na sinubukang itago. Nang buksan ni Aling Luz Viminda ang kahon ni Mang Pilo, ang pinakamatinding laman ay isang puting sobre na dilaw ang gilid. Ang sulat na sinasabing hindi naipadala. Ang tinta ay kumalat, parang luha sa pisngi. May pangalan na nakasulat ng dahan-dahan, para kay El. Sa loob, ilang talata na nagtapos ng hindi kumpleto, parang tinig na naputol sa kalagitnaan. Binasa niya ng malakas. Ang mga pangungusap ay naglalaman ng takot at pag-asa. Kung sakaling hindi kita maalala, huwag kang magalit. Alagaan ng himig ang mga alaala.
May piraso ring bahagyang nabura, isang pangungusap na hindi tinapos. Para kay Luz Viminda, ang mga putol-putol na linyang iyon ay parang sugat na hindi pa natatamo ang lunas. Inalok siya ni Mang Pilo na pakinggan ang tap sa kusina. Nang pinatugtog nila, nasa dulo ng boses ni Andres ang isang linya. Kung naririnig mo iyon, hanapin mo at naputol. Para sa iba, lumang recording lang iyon. Para kay Luz Viminda, isang pinto na bahagyang nakaarado, may liwanag sa loob, ngunit may nagbabante. Ang sulat ay may panata, may gagawin ako na hindi madali. Kung ako'y mawawala, huwag mong susunugin ang alaala, hayaan mo itong umusbong sa radyo. Bakit itatago ni Andres ang katotohanan? Ano ang tinatago niya mula sa mundo o mula sa sarili? Habang binabasa niya, lumabas ang isang lumang larawan ni Andres na may hawak na gitara, nakasandal sa pader sa Quiapo. Sa likod, may maliit na sulat kamay at isang hindi kumpletong petsa. Tila may nawawala. Ano ang kulang sa petsang iyon? Ano ang tinataboy ng nawawalang bilang? Dumating si Teresa na may kwaderno. Maraming nagtanong, sabi niya, bakit may nais itago sa kanta? Ang kusina ay may mahahabang anino, parang istoryang hindi tapos. Nais malaman ni Luz Viminda, ngunit natatakot din, ang alam daw minsan ay masakit. Nakita nila ang isang pepel sa likod ng larawan, listahan ng mga pangalan at tala, huwag ipaalam. Para sa protection. Protection mula sa ano? Ang pagbibigay ngalan ay nagpalabas ng boses. May iba pang partido, mga taong ayaw na masira ang katahimikan. Si Mang Pilo, may mata ng taong may dalang lihim, himinga ng malalim. Hindi pa tapos ang liham, ngunit lumilitaw ang posibilidad ng pagkakanulo o sakripisyo. Ano kung ang kanta ay hindi simpleng pag-ibig, kundi susi sa isang malaking pangyayari? Ano kung ang tinig ni Andres ay may alam na maaaring magbago ng buhay ng iba? Sa isang gabi na walang buwan, naglakad siya sa baybay, dala ang sobre at tep. Inalala niya ang huling salita ni Andres. Habang may tumutugtog nito, andito pa rin ako. Ngunit kung ang tunog ay may ibang laman, isang pangalan, isang lugar, o isang pangakong maliwanag, ano ang magiging epekto? Nanginig ang palad niya sa hawak ng sobre. Ang hangin ay may lasa ng sampagita at dagat. Kinabukasan, nagpasya siyang dalhin ang tap sa radyo, hindi para palabasin agad, kundi para pakinggan ng isang taong makakatulong magbasa ng susi. Ngunit napunta muna sa kanya ang isang malamyos na nota, isang piraso ng pepel na may isang salita. Mag-ingat. Para kay Luz Viminda, ang salita ay isang babala at paalala. Bago ang pag-report sa radyo, naupo siya sa huling upuan ng maliit na simbahan sa plaza at humiling ng lakas. Nang ilabas niya ang tape, may narinig na awit mula sa labas. Tunog na tila si Andres pero may lamat. Lumabas siya at may isang estranghero na may sobre na may selyo. Hindi mo dapat buksan iyon ngayon. Anito, at iniabot ang selyadong larawan ng ospital na may bahagyang hindi mabasang petsa. Sa mesa niya, lumilitaw ang isang maikling imbitasyon. Pumunta sa lumang bahay sa Quiapo sa alas 9 ng gabi. Ang mensahe ay simpleng paanyaya, puno ng panganib at pangako. Sino ang nagpadala? Sino ang humahawak ng susi sa katotohanan? Sa mga susunod na araw, ang baryo ay puno ng tahimik na tanong. May nagbabagal ng tingin sa kanya sa palengke. May nag-iwas sa paghatid ng mga balita na tila may takot. May isang matandang kasambahay na napasulyap at nagbulong. May mga bagay talagang dapat bantayan. Ang radyo sa bahay ni Luz Viminda ay tumunog ng kakaiba. Parang may nagtatangkang maghabi ng bagong piraso ng kuwento. Isang maliit na kahon ang dumating mula sa isang dating kasama ni Andres. Isang piraso ng pepel ang nagdala ng direksyon, isang lugar at isang pahiwatig. Nang basahin niya iyon, may panginginig na dumaan sa dibdib niya, parang isang paanyaya at isang babala sa parehong oras. Ang sulat ay nagsasabing may ibang taong naghahawak ng bahagi ng katotohanan. At kung siya ang magbubunyag, maaaring may magising na hindi dapat magising. Isang gabi, tumunog ang telepono. Sa kabilang dulo, isang mahina at pamilyar na tinig. Huwag ilabas ang tap ng walang kaalaman. Bago pa siya makasagot, napatingin siya sa radyo. Ang static ay parang kumakanta na malinaw na babala.
Ang pagpunta sa Quiapo ay hindi na lamang paghahanap ng isang pangalan. Ito ay pagharap sa isang mundo ng katahimikan na may bante. Hindi pa tapos ang liham. Hindi pa rin malinaw ang buong larawan. Ngunit may pahiwatig. Ang paghahanap ni Luz Viminda ay hindi lamang para sa pag-ibig. Maaari itong magbukas ng isang bagyong hindi inaasahan. Habang hinahawakan niya ang sobre, may isang pangalan na sumisilip sa kanyang alaala. Isang pangalan na magbabago ng lahat kapag tumunog sa radyo. Sa loob ng lumang bahay sa Quiapo, ang mga dingding ay naglalaman ng alikabok at alaala. Isang halo ng nakaraan at kasalukuyan. Pumasok si Aling Luz Viminda. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, dala ang sobre, ang tape, at ang lahat ng mga piraso ng lihim na nakalap niya sa mga nakaraang buwan. Sa bawat hakbang, ang kahoy ng sahig ay nagungol. Parang nagtatanong, handa ka na ba? Ang silid ay may isang lemesa na puno ng lumang dokumento, litreto, at pitak ng liwanag mula sa nagbabante na bintana. Sa ibabaw ng mesa, may isang maliit na kahon ng kahoy na may nakaukit. Kung naririnig mo ito, ilabas ang katotohanan. Ang simpleng pahayag ay parang martilyo sa puso niya, isang pahiwatig at babala sa perehong oras. Inagmas din niya ang bawat larawan. Si Andres na nakangiti, hawak ang gitara. Ang lumang bahay sa Tayabas na ngayon ay tila bahagi na ng memorya lamang. Mga nota ng kanta na may mga sulat kami sa gilid, punit at may mga marka ng luha. Ang lahat ay nagbigay ng malinaw na senyales na ang nakaraan ay hindi lamang nakatago, kundi may malalim na dahilan kung bakit. Binuksan niya ang sobre. Ang tape ay medyo sira sa gilid, ngunit pwede pa ring patugtugin. Habang ikinabit ang lumang player, nagsimula ang static at pagkatapos, narinig niya ang tinig ni Andres. Mas malinaw, mas matalim, may halong pangungulila at babala. Kung naririnig mo ito, huwag mong palampasin, may darating na hindi inaasahan. Ang kantang iniwan ko ay higit pa sa alaala. Ito ay susi. Ngunit kailangan mong maging maingat sa bawat nota. Habang tumutugtog ang tape, ang mga salita ay tila humihinga sa paligid. May mga pahiwatig na naglalarawan ng mga taong nagbabante, ng lihim na itinago mula sa mga mata ng mundo. Ang puso ni Luz Viminda ay nagbuhos ng kalituhan, takot, at isang hindi may paliwanag na kuryosidad. Ang bawat salita ay tila binubuo ang isang palaisipan na, kung mali ang pagbasa, maaaring magdulot ng panganib. Habang tumatapos ang unang bahagi ng tape, may isang sandaling katahimikan. Ngunit pagkatapos nito, may bagong himig na sumulpot, hindi mula sa recording, kundi mula sa radyo sa sulok ng silid. Ang tunog ay pamilyar, ngunit may kakaibang ritmo, parang mensahe na nais iparating sa kanya. Ang bawat nota ay tumatalbog sa kanyang dibdib, himahabi ng isang daan na parang nagwugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan, may kumatok sa pintuan. Isang estranghero na may dala ng isang lihim. Isang envelope na walang pangalan, naglalaman ng pahiwatig kung saan matatagpuan ang huling tala ni Andres. Ang lihim ay matagal nang nakatago sa mata ng lahat, ngunit ngayon, narito ito, nakalagay sa kamay ni Luz Viminda. Habang binubuksan niya ang envelope, naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Buksan ang tala at malaman ang buong katotohanan. O hintayin ang tamang oras, alam na ang bawat minuto ay nagdadala na perehong pag-asa at panganib. Ang mga nota sa radyo ay muling nagpatugtog, parang bumubulong. May darating na dapat mo ring malaman. Ang mga larawan sa mesa ay lumiko sa kanyang alaala na Tayabas, ang tabing dagat, ang mga gabi ng musika, at ang lahat ng pangakong hindi pa natutupad. Sa bawat sandali, ang musika, ang tape, at ang liham ay nagiging tulay patungo sa isang lihim na magbabago ng kanyang buhay. At habang hawak niya ang envelope, may isang tanong na sumisilip sa kanyang isipan. Kung ang lihim na ito ay ibubunyag, ano ang magiging epekto sa kanya at sa kantang iniwan ni Andres? May bahid ba ng kaligtasan sa bawat nota o may panganib na maghihintay sa bawat paghimig? Ang radyo ay muling tumunog. Ngunit may tono na tila nag-aanyaya at nagbabala sa perehong oras.